Pagod na pagod si Aya sa maghapon. Hindi lang dahil sa gawaing bahay, kundi dahil kailangan niyang itago ang tunay niyang pagkatao. Sa sobrang pilit niyang magpanggap na katulong para kilatisin ang fiancé ng daddy niya, unti-unting bumigay ang katawan niya hanggang sa tuluyan siyang nilagnat. Sa gitna ng gabi, si Madam Fiancé ng daddy niya mismo ang nag-alaga. Nagpainom ng gamot, nagbantay, at dahan-dahang nagpunas ng katawan niya. Pero biglang natigilan si Madam nang may mapansin siya sa balat ni Aya. Isang birthmark na pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Ganitong ganito ang sa tunay na anak niya. Pagbukas pa lang ni Aya ng pinto sa bahay, bumungad na kaagad sa kanya ang kakaibang ingay. Hindi yung ordinaryong tunog ng TV o kaluskos ng kusina, kundi yung bulungan. Parang may malaking balitang pilit tinatago, pero sabik na sabik ipasa sa iba. "Uy, Aya," may hinang tawag ni Manang Dita mula sa sala. Nakangiti pero halatang may kaba. "May sasabihin kami." Napatigil si Aya sa paghubad ng sapatos. Nanlamig ang batok niya. Hindi niya alam kung bakit pero tuwing ganyan ang tono ng mga tao sa bahay, parang may paparating na bagyong hindi niya kayang pigilan. "Ano na naman?" Pilit niyang biro pero hindi siya tumawa. Lumapit siya sa kanila. Nandoon si Kuya Ramon, ang driver, at si Ate Mercy naman na tagalinis. Lahat sila ay tila may iniingatang salita. "May fiancé na raw si Sir?" Bunga di Kuya Ramon. Parang nahihiyang sabihin. Parang may humampas naman sa dibdib ni Aya. "Fiancé?" Ulit niya na masyadong mabigat pakinggan ang salitang yon. "Meaning, engaged?" Tumango si Manang Dita. "Oo, bago at mukhang seryoso talaga." Hindi agad nakapagsalita si Aya. Sa utak niya, ang daddy niya ay laging busy, laging nasa meetings, laging malamig sa usapang relasyon. Ilang taon na rin mula nang huli siyang makitang may kasamang babae ang ama niya. Kaya, bakit ngayon? "Sinong babae?" Tanong niya na masyadong mabilis, masyadong matalim. Nagkatinginan ng mga tao. Si Ate Mercy ang sumagot. Halatang excited kahit nagpipigil. "Madam Elise daw ang pangalan." "Naku Aya, parang artista raw. Ang ganda, ang classy, mayaman daw. As in, old money vibes." "Hindi lang yun," dagdag pa ni Kuya Ramon. "Matalino raw, mahusay makitungo. Sa business events ang galing daw niya. Sobrang perfect." Mas lalong kumunot ang noo ni Aya. Perfect. Iyon ang mismong salita na ayaw niyang marinig. Pero, pahabol ni Manang Dita at bumaba ang boses. Mysterious siya. Wala raw siyang pinapakilalang relatives. Parang walang pamilya. Napakagat si Aya sa loob ng pisngi niya. Sa dami ng pelikulang napanood niya, sa dami ng kwentong narinig niya, alam niya ang tunog ng ganitong sitwasyon. Maganda, mayaman, classy, pero walang pamilya, walang pinapakilala, at biglang fiancé agad? Baka gold digger. Bulong ni Aya sa sarili pero narinig nila. "Uy, Aya!" Paawat ni Ate Mercy. "Hindi." Putol ni Aya. Tumigas ang panga niya. "Hindi ako papayag na may babaeng papasok dito na hindi ko kilalang atensyon. Hindi ko hahayaang lokohin si Daddy." Sa gilid ng utak niya sumulpot ang alaala ng isang bata. Siya, 4 na taong gulang, nakatayo sa may bintana, naghihintay. Isang pinto ang nagsara noon at hindi na muling bumukas sa kanya. Ayaw niyang maulit. Huminga siya ng malalim, hindi sapat ang chismis, hindi sapat ang pakiramdam. Kailangan niyang malaman ang totoo. At kung kailangan niyang magpanggap para gawin yon, gagawin niya. "Okay," sabi niya na mahinahon pero may apoy sa mata. "Kung perfect siya, susubukan ko."
Titingnan ko kung hanggang saan ang pagiging perfect niya. At doon nagsimula ang plano ni Aya. Isang planong magpapabago sa lahat. Maaga pa lang nagising na si Aya. Hindi siya sanay gumising ng ganitong kaaga pero ngayon, kailangan. Hindi pwedeng maarte. Hindi pwedeng halatang sosyal. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang sarili niya habang hinuhugot ang pinaka-plain niyang damit. Lumang t-shirt, maluwag na jogging pants, at tsinelas sa mukhang pang-uwi lang. Tinupi niya ang buhok sa ilalim ng cap. Tapos nilagyan niya ng kaunting pulbos ang mukha para hindi siya mukhang fresh. Okay, bulong niya. Aya, wala na. Helper ka na ngayon. Pagdating niya sa bahay nila, dumiretso siya sa service entrance. Hindi sa main door. Kahit gusto ng dibdib niya. Nanginginig ang kamay niya nang kumatok siya sa maliit na pinto. Si Manang Dita ang nagbukas. Pagkakita pa lang sa kanya, nanlaki ang mata. Ay, natigilan si Manang Dita. Tapos agad niyang tinakpan ang bibig niya. Mabilis na umiling si Aya. Sabay taas ng dalang echo bag. Ako po yung bagong helper, sabi niya. Pilit na binababaan ng boses. Si Aya May po. Fake name. Praktisado. Sumilip si Ate Mercy at si Kuya Ramon. Halatang nagugulat. Parang napapansin agad nila na iba siyang kumilos. Hindi awkward. Hindi lutang. Kahit nakatsinelas, may dating pa rin. Oh, bagong helper? Tanong ni Kuya Ramon na parang nagdududa. Opo, sagot ni Aya. Sabayo ko na parang mahiyain. Galing po ako sa probinsya. Nagkatinginan ng staff. Si Ate Mercy ang unang umiti. Ay sige, halika, ipapakilala kita sa iba. Habang naglalakad si Aya papasok sa loob, napansin niya ang paligid. Lahat ay pamilyar pero ngayon parang hindi na kanya. Parang bisita siya sa sariling bahay. At sa bawat hakbang, iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang maging convincing. Kasi pag nagkamali siya, tapos na ang plano niya. At mas lalong delikado kapag nakita siya ng daddy niya. Hindi mapakali si Aya habang nag-aayos ng mga baso sa kusina. Ilang beses niya nang binibilang ang mga ito. 1, 2, 3, kahit alam niyang kompleto naman. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kaba. Ngayong araw daw darating si Madam Elise, ang babaeng fiancé ng daddy niya. Hoy, Aya May, bulong ni Ate Mercy habang nagtatali ng apron. Relax ka lang ha, huwag ka masyadong halata. Umirap si Aya, pero walang lumabas na salita. Sa loob-loob niya, relax? Paano? Kahit hindi niya pa nakikita si Elise, may picture na agad siyang nabuo sa isip niya. Isang babaeng naka-heels kahit nasa bahay. Naka-full makeup kahit umaga. Tapos masungit kung makatingin. Tipong sisigawan ng kasambahay kapag hindi plansyado ng eksaktong kortina. Baka gold digger. Baka plastic. Tumunog ang doorbell sa taas. Sunod-sunod. Parang may dumating na VIP. Biglang tumahimik ang buong bahay. Yung klase ng katahimikan na ramdam mong lahat nakikinig. Narinig ni Aya ang mga yapak ng guard. Tapos, pagbukas ng pinto, may boses na babae. Magaan, malambing. Good afternoon po, andito po ba si Sir Eduardo? Tanong ng babae. Humigpit ang hawak ni Aya sa baso. Ayan na. Ang bait ng tono ah. Pabulong niya sa sarili. Baka intro lang. Sumilip si Aya sa maliit na butas sa gilid ng pinto ng kusina. Hindi siya lumabas ang buo kasi ayaw niyang maunang mapansin. Kita niya ang silhouette ng babae sa may sala, si Madam Elise. Una niyang napansin, simple pero elegant. Hindi siya naka-bling-bling. Hindi siya yung tipong sumisigaw ang suot. Puting blouse, light skirt at buhok na maayos. May konting makeup pero hindi makapal. At higit sa lahat, ang ngiti niya, hindi yung ngiting pa-cute. Ngiting parang totoo.
Hello po. Masiglang bati ni Elise sa mga kasambahay. Ako po si Elise. Thank you sa pag-aasikaso ninyo. Napakurap si Aya. Ha? Lumapit si Elise kay Manang Dita at biglang inabot ang maliit na paper bag. Manang, may dala po akong pastries. Share po tayo ha? Halos mamelt si Manang Dita sa gulat. Ay, madam, wag na po sana kayong mag-abala. Ay, hindi po to abala. Masarap po to, promise. Sagot ni Elise. Tapos tumawa ng mahina. Naramdaman ni Aya ang mainit na inis sa dibdib niya. Acting. For sure. Acting lang yan. Pero may parte rin sa kanya na napatigil. Kasi hindi ganon ang acting. Hindi effortless. Ito ay natural na paggalaw ng isang taong sanay maging mabuti. Lumapit si Elise sa isang maliit na vase na may bulaklak. Inayos niya ng konti. Tapos napansin niyang may isang frame sa side table. Picture ni Aya at ng daddy niya noong bata pa siya. Sandaling tumigil si Elise sa harapan ng larawan. At sa segundo na yon, parang may kakaibang lungkot sa mata niya. Hindi iyak, hindi drama. Yung lungkot na parang may iniisip siyang malalim. Pero mabilis din nawala nang marinig yung boses ng daddy ni Aya mula sa hagdan. Elise! Napalingon si Aya. Lumabas si Sir Eduardo. Tall, straight posture. Usual serious face pero paglapit kay Elise ngumiti siya. Totoong ngiti. Mas masakit palang makita kapag nangyayari sa harap mo. Elise walked toward him. Hindi nagmamadali, parang sanay na. Hi! Malambing niyang sabi. At nagbeso-beso sila. Simple pero may lambing. Wala yung OA na eksena, pero ramdam ni Aya na may closeness na sila. Welcome, sabi ng daddy ni Aya. Thank you, sagot naman ni Elise. Ang ganda ng bahay mo. Nyo, napatawa siya ng konti, parang nahihiya pa. Tumayo si Aya sa likod ng pinto, naninikip ang dibdib. Papalitan niya si mommy? Tapos biglang nagsalita si Elise sa mga kasambahay ulit. Guys, please huwag niyo akong tawaging madam na parang natatakot kayo ha. Elise lang, okay na. Gusto ko, comfortable tayong lahat. Nagtinginan ng staff. Halatang hindi sanay. Madam, Elise po. Pilit ni Kuya Ramon. Nako, wag na yang madam. Putol niya tapos ngumiti ulit. Sa ganyang attitude, dapat matuwa si Aya. Pero imbes na gumaan ang loob niya, mas lalong gumulo. Kasi kung masama si Elise, madali siyang masusuklam. Pero kung ganito siyang kabait, ano na? Lumapit si Elise sa kusina. Naramdaman ni Aya ang panic. Mabilis siyang yumuko na kunwari may inaayos sa cabinet. Hello, sabi ni Elise na nasa pinto na. Good afternoon po, sabay-sabay pati ng staff. Tapos lumapit si Elise sa counter. Sulyap-sulyap sa mga nakahain na ingredients. Wow, ang bango! May niluluto kayo? Opo, madam. Elise. Sagot ni Ate Mercy. Tumawa naman si Elise. Ang hirap talaga tanggalin ano? Sabay ngiti. Tapos ay biglang napansin ni Elise si Aya. Doon na tumigil ang mundo ni Aya. Ah, ikaw ba yung bagong helper? Tanong ni Elise na malumanay. Tumayo si Aya at pinilit gawing mahiyain ang ekspresyon. Opo, ma'am. Sagot niya. Ako po si Aya May. Aya May. Ulit pa ni Elise na parang tinatandaan. Nice to meet you. Welcome dito. Inyo po. Pilit ni Aya. Ngumiti naman si Elise. Pero biglang lumambot ang mata niya. Parang may kakaiba siyang nakitang pamilyar kay Aya. Hindi obvious, pero ramdam. Aya May, sabi niya ulit. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, okay? Napatango si Aya. Hindi siya makatingin ng diretso. Kasi bakit parang totoo? At hindi lang basta mabait. Parang may warmth na hindi scripted. Paglabas sa Elise sa kusina, napahinga si Aya ng malalim. Nanginginig ang kamay niya. Grabe, bulong ni Ate Mercy. Ang bait niya no, hindi siya maarte. Tahimik lang si Aya.
Pero sa utak niya, paulit-ulit ang isang linya. Hindi, acting lang to. Pero kahit gaano niya piliting maniwala, may crack na agad sa plano niya. Kasi sa unang pagkikita pa lang, hindi natugma si Madam Elise sa inaasahan niyang kalaban. At nakakatakot yon. Kasi kung hindi siya gold digger, bakit ganon ang pakiramdam ni Aya na may tinatago pa rin si Elise? Kinabukasan, mas maaga pang gumising si Aya kesa sa lahat. Tahimik pa ang bahay. Parang tulog pa ang mundo. Pero siya, gising na gising. Hindi dahil sa excited siyang magtrabaho, kundi dahil may mission siya. Sa loob ng kwarto na temporary niyang tinutuluyan sa staff area, nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak niya ang maliit na notebook na dala niya mula sa bag niya. Doon niya sinusulat ang mga plano niya. Parang detective. Goal, kilatisin si Madam Elise. Method, stress test. Kung mabait siya pag may tao, tignan natin pag naiinis. Bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng kwarto ng dahan-dahan at dumiretso sa kitchen. Nandoon si Ate Mercy. Nag-aayos ng breakfast. Oh, Aya May. Bati nito. Ikaw na munang mag-set ng table sa dining, ha? Tumango si Aya. Opo. Pagdating niya sa dining, inilapag niya ang mga plato at baso. Maayos lahat. Pero maya-maya napangiti siya ng palihim. Trial number 1. Basag-baso technique. Hindi naman totoong basag, pero kunwari. Hinila niya ang baso papunta sa edge ng mesa. Sakto lang para mukhang nadulas. Tapos, bigla niyang pinakawalan ng konti para tumama sa gilid at lumika ng tunog. Buti hindi nabasag, pero sapat para magmukhang muntik na. Ay! Sigaw niya. OA pero sakto. Naku po! Narinig niya ang mga yabag ng pagpalapit. Akala niya si Ate Mercy, pero mas magaan ang steps. Pag-angat niya ng tingin si Madam Elise na pala. Naka-casual dress at parang bagong gising lang pero maganda pa rin. Anong nangyari? Tanong ni Elise. Hindi siya nagalit. Wala ring galit sa mata. Concern agad. Nadulas po, sabi ni Aya. Kunwari, nanginginig pa ang boses. Pasensya na po, baka pagalitan niyo po ako. Napakunot noo si Elise. Ha? Bakit kita papagalitan? Napanganga si Aya sa loob-loob niya. Ay wow, so calm? Lumapit si Elise at siya mismo ang kumuha ng baso. Tiningnan niya tapos inilapag ng maayos. Okay ka lang? Hindi ka na paano? Tanong niya. Okay lang po, sagot ni Aya. Still acting. Okay, next time huwag mong pilitin magmadali, sabi ni Elise. Kung mabigat, ask help. Hindi ka naman robot. Robot? Sa tono pa lang niya parang hindi helper ang kausap niya. Parang kapatid. Tinawid niya ang sala ng walang sermon. Walang parinig. Naiwan si Aya na naka-frozen. First test, failed. Mabait pa rin siya. Pero hindi siya susuko. Bandang tanghali dumating ang pagkakataon ulit. Kasama ni Elise si Daddy ni Aya sa living room. May kausap sa phone. Nagdadala ng papers si Elise at mukhang may inaasikaso para sa wedding preparations. Mga folders, sample invitations. Sakto. Trial number 2. Sabog water technique. Aya walked past them with a pitcher of water, kunwari papunta sa dining. At saktong pagdaan niya sa side table, nadapa. Splash! Tumapo ng tubig. Hindi sa kanila, buti na lang, pero sa carpet, malaking stain. Ay! Sigaw ni Aya. Naku po, pasensya na. Tahimik naman si Sir Eduardo. Napatingin lang. Serious face pero hindi siya nagsalita. Busy sa call. Si Aya hinihintay ang pagsabog. Pero si Elise, lumuhod agad sa carpet at kinuha ang napkin. Okay ka lang? Mabilis niyang sabi. Kuha tayo ng towel. Madam, sorry po. Stop apologizing. Putol na Elise pero hindi galit. Parang gentle but firm. Mas okay na linisin natin agad para hindi kumapit. Napatitig si Aya habang si Elise mismo ang nagpunas ng carpet. Madam, kayo po.
Pilit niyang pigilan si Elise. Ako na po. Sure ka? Tanong ni Elise. Tapos inabot sa kanya ang towel. Eto, ganito ha. Press mo lang, wag mong i-rub kasi kakalat. Tinuruan siya. Literal. Hindi sermon, hindi insulto, kundi lesson. Maya-maya dumating si Ate Mercy na may extra towel. Madam, ako na po. Nako, thank you. Sagot ni Elise. Pero okay na natanggal na natin. Pagkaalas ni Elise pabalik sa daddy niya, tumayo si Aya at parang nawala ng hangin. Bakit naman ganito siya? Kung tunay siyang plastic, dapat sana may konting irita. Pero wala. At hindi pa rin doon natapos si Aya. Sa hapon, pinag-ayos siya ng laundry. Sinadya niyang maliin ang pag-fold ng mga polo ng daddy niya. Gusot, mali ang tiklop, parang tamad. Alam niyang sensitive ang daddy niya sa mga damit. Expect niya magagalit si Elise para maprotektahan ang image nila. Pero ang nangyari, si Elise mismo ang dumaan sa laundry room. Aya May? Tawag niya na kalmado pa rin. Can I show you something? Yes po. Sagot ni Aya na kunwari mahiyain. Kinuha ni Elise ang isang polo. Pag ganito, mas mabilis tiklop kung dito mo sisimulan. Pinakita niya ang technique. Parang tutorial sa YouTube. Tapos ganito, para clean tingnan. Tinuro niya ulit. Seryoso, patient, walang arte. Alam madam, marunong po kayo? Tanong ni Aya at hindi napigilan. Tumawa si Elise. Oo naman. Hindi ako lumaki na may katulong palagi. Lalong nagulat si Aya. Huh? Akala ko po mayaman kayo. Napasabi ni Aya. Napatigal si Elise, then ngumiti. Mayaman man o hindi, tao pa rin. At kahit may katulong, hindi ibig sabihin hindi marunong. Dapat marunong pa rin. May bigat ang sinabi niya, pero simple. Hindi siya nagmamagaling, parang lesson na galing sa puso. Kinagabihan habang nagliligpit si Aya sa dining, napansin niyang may iniwang plate si Elise sa counter. May tirang maliit na slice ng cake. Para kanino to? Tanong ni Aya kay Ate Mercy. Para sa'yo. Sagot ni Ate Mercy na nakangiti. Si Madam ang nag-utos, sabi niya. Bigyan niya si Aya May, mukhang hindi pa siya sanay sa trabaho dito. Natigilan si Aya. Tumingin siya sa cake. Tapos sa direksyon ng sala kung nasan si Elise. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nainis. At the same time, parang may sumakip sa lalamunan niya. Kasi hindi ito part ng plano. Hindi ito dapat. Dapat galit siya. Dapat satisfaction ang mararamdaman niyang nahuli niya si Elise. Pero imbes, may maliit ng crack sa puso niya. Parang tanong na hindi mawala. Kung nag-a-acting lang siya, bakit pag wala si Daddy mabait pa rin siya? At doon na nagsimulang mahirapan si Aya sa pinakasimple niyang misyon. Kilatisin ng babaeng hindi niya mahanapan ng mali. Dumating ang araw na pinakaayaw ni Aya. Day off ni Sir Eduardo. Sa staff room pa lang ramdam niya ng bigat sa dibdib. Para siyang estudyanteng may quiz na hindi pinaghandaan. Hindi dahil takot siyang mapagalitan, kundi dahil takot siyang makilala. Pag narinig ng daddy niya ang boses niya o makita ang kilos niya, siguradong mahuhuli siya. Kaya bago pa man sumikat ang araw, maaga na siyang nagdesisyon. Magda-day off ka? Tanong ni Ate Mercy habang nag-aayos ng mop. Tumango si Aya. Nakakap na agad kahit nasa loob. Opo, masakit po kasi ulo ko. Kahapon lang okay ka pa. Nagdududa si Ate Mercy. Ngumiti si Aya nagpilit. Biglang sumakit eh. Si Manang Lita naman na parang alam na alam ang totoo, lumapit at pabulong na nagsabi. Mag-iingat ka ha? Nandito si Sir ngayon. Tumango si Aya. Opo. Tapos umalis siya sa service store na parang multo. Tahimik, mabilis. At siguradong walang makakakita. Pero kahit umalis siya, hindi ibig sabihin wala na siya sa bahay. Umupo siya sa maliit na bench sa may garden shed. Tagong-tago sa mga halaman at poste. Doon siya naghintay. Parang bantay, parang spy, at parang tanga.
Kasi sa sariling bahay niya, pero kailangan niyang magtago. Mula sa malayo, kitang-kita niya ang sala. At doon niya sila nakita. Si Sir Eduardo, ang daddy niya, naka-casual na polo. Hawak ang mug ng kape. Tahimik lang, as usual. Pero ibang aura. Parang mas relaxed. At si Madam Elise, naka-light dress. Ang buhok ay nakatali lang. May dala siyang maliit na tray. Hindi nagtagal nilapag ni Elise ang tray sa mesa. Tapos lumapit sa daddy ni Aya. "Gusto mo ng extra sugar?" Tanong ni Elise. Umiling si Sir Eduardo. "No, okay na." "Sure ka?" Ngumiti si Elise. "Ang tapang yan, baka sumakit tiyan mo." "Sanay na ako." Sagot naman ng daddy niya. Pero ang tono, hindi yung malamig na sagot sa business meeting. Parang lambing. Tumawa si Elise. "Kita mo, ang stubborn mo talaga." Tapos, biglang inabot ni Elise ang mug at siya mismo ang naglagay ng kaunting milk. Nanonood si Aya. Nakapulupot ang mga kamay sa tuhod niya. Hindi naman siya umiiyak. Hindi naman siya nasasaktan physically. Pero ang dibdib niya, parang pinipisil. Hindi dahil ayaw niyang masaya ang daddy niya, kundi dahil pakiramdam niya may kumukuha ng posisyon na matagal niya nang binabantayan. Maya-maya, narinig niya nagsalita si Sir Eduardo. "Thank you," sabi niya kay Elise. Simple, pero ang tingin niya ay punong-puno ng respeto. Si Elise naman ngumiti lang. "Anytime." At sa mata ni Aya, ang eksenang yon ay parang normal. Parang wala lang. Pero para sa kanya, napakalaki nun. Kasi alam niyang daddy niya yon. Ang daddy niyang halos hindi marunong magpakita ng emosyon. Ang daddy niyang parang bato. Pero sa babaeng to, nagiging tao. Papalitan niya si mommy. Bulong ni Aya. Mahina, pero punong-puno ng galit na hindi niya maipaliwanag. Mas lalo siyang nainis nang nakita niyang si Elise ang nag-ayos ng kwelyo ng daddy niya. Parang automatic. Parang matagal nang ginagawa. "Heto, gusot," sabi ni Elise. At hinayaan lang ng daddy niya. Wala siyang reklamo. Wala siyang, "I can do it." Hinayaan niya. Parang komportable ito. Umigting ang hawak ni Aya sa cup niya. Kasi sa utak niya, hindi lamang si Elise ang pinapanood niya. Ang pinapanood niya ay ang sariling buhay niya na unti-unting nagbabago nang hindi siya ready. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin umaalis si Aya sa taguan niya. Nakatago siya, pero nakatingin pa rin. Hanggang sa biglang may nakita siyang eksena na mas tumama. Nasa sala ulit siya. May hawak na folder si Elise. Mukhang wedding planning. Si Sir Eduardo nakaupo, nakikinig. "Ang gusto ko lang," sabi ni Elise. "Simple. Ayoko ng sobrang bongga. Hindi ko kailangan ng maraming tao. Ang gusto ko, peaceful." Tumingin ang daddy niya sa kanya. "As you wish." Ngumiti si Elise. Tapos mahina niyang sinabi, "Kasi ang mahalaga kung sino ang kasama ko." Napatigil si Aya. Parang biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Parang may sumasaksak na alaala. Biglang pumasok sa isip niya ang isang eksena. Bata pa siya. 4 na taong gulang. Nasa sala din. Hawak ang maliit niyang teddy bear. May babae sa harap niya. Nakayuko, umiiyak. Hindi niya maalala ang mukha ng malinaw. Pero malinaw ang pakiramdam. Yung takot, yung pagkalito, yung pag-asa na baka babalik siya. Tapos, wala. Isang pinto ang nagsara. At simula noon, wala na. Hindi na niya maalala kung paano siya natutong hindi umasa. Pero naaalala niya ang unang beses siyang tumigil umiyak. At naaalala niya, kahit bata pa siya, may naiisip siya noon. Kung iniwan niya ako, baka hindi ako enough. Ngayon, heto na naman. May babaeng papasok. May babaeng magiging wife. May babaeng magiging permanent. At si Aya, kahit grown up na, kahit matapang na, takot pa rin. Kasi kung may isang bagay siyang natutunan sa pagkawala ng mommy niya, yon ay ang mawalan. Kaya mas madaling magalit.
Mas madaling maginala. Mas madaling isipin na masama si Elise kesa tanggapin ang totoong dahilan ng takot niya. Na baka once again, maiwan na naman siya. Nang tumayo si Elise para pumasok sa kusina, mabilis na tumayo si Aya sa taguan niya at umatras. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag. Huminga siya ng malalim, matalim ang mata. Kung hindi gumagana ang mga munting pagsubok, kailangan niya ng mas seryosong paraan para malaman ang totoo. At kahit ayaw niyang aminin, sa bawat eksenang nakikita niya, mas lumalaki ang takot na baka hindi siya ang kailangang protektahan, si Daddy. Baka siya pala ang kailangang protektahan ng sarili niya. Umuulan ng malakas noon. Yung klaseng ulan na parang may galit ang langit. Sunod-sunod ang kulog. Tapos ang hangin. Nanunulak ang mga dahon sa bintana. Sa loob ng bahay, tahimik ang lahat. Pero sa likod sa mga gawaing hindi nakikita ng may-ari, tuloy pa rin ang trabaho. At si Aya, kahit nanginginig sa lamig, pilit pa rin kumikilos. Nasa laundry area siya. May hawak na timba. Basa ang sahig dahil may tumutulong bubong sa gilid. Dati pa raw problema yon, sabi ni Kuya Ramon. Pero walang may pakialam dahil staff area lang naman. Ngayon, si Aya ang naiwan para maglinis. Okay lang ako. Bulong niya sa sarili habang pinipiga ang basahan. Pero hindi siya okay. Simula pa kaninang umaga, mabigat na ang ulo niya. Para siyang may helmet na bakal sa ulo. Masakit din ang lalamunan niya. Tapos, parang nangangati ang balat niya. Yung pakiramdam na may paparating na sakit. Pero syempre, hindi pwedeng umarte. Hindi siya pwedeng magpahinga. Kasi, si Aya May siya ngayon. Helper. At hindi si Aya na anak na may-ari. Kaya tumuloy siya. Mas lalo siyang napagod ng pinagawa pa sa kanyang paglilinis ng veranda. Dahil sa ulan, kumapit ang putik. May mga bakas ng sapatos. Kailangan daw punasan para malinis tingnan bukas. At si Aya, dahil sa inis niya sa sarili niya at sa buong sitwasyon, sineryoso niya. Mabilis, paulit-ulit, pinunasan, kuskos, punasan, hanggang sa mapansin niya, parang umiikot ang mundo. Napahawak siya sa railings. Pinikit niya ang mata. Ano nangyayari? Bulong niya. Gusto niyang tumawag ng tao pero natigilan siya. Kung tatawag siya, anong sasabihin niya? Madam, may sakit po ako. Pwede po ba ako magpahinga? Parang ang hina pakinggan. Parang reklamador. Parang hindi sanay sa trabaho. At higit sa lahat, baka lumabas ang totoong boses niya. Baka mahalata. Kaya pinilit niya. Pero maling-mali. Pagbalik niya sa loob, bigla siyang kinabahan sa lamig. Kahit sarado ang bintana, parang pumapasok ang hangin sa buto niya. Nanginginig na siya. Pero ang pawis niya tumutulo sa noo. Pagdaan niya sa hallway, tumama ang balikat niya sa pader. Napahawak siya ulit. Huminga siya ng malalim. Hindi, pwede. Bulong niya. Hindi ako pwedeng bumigay. Pagdating niya sa kitchen, kumuha siya ng baso ng tubig at uminom ng mabilis. Pero kahit anong lamig ng tubig, parang nagliliyab ang dibdib niya. Parang may apoy sa loob. Ate Mercy noticed her first. Aya May? Tawag ni Ate Mercy sabay lapit. Ay, bakit ang putla mo? Ay, okay lang po. Sagot niya agad. Automatic, reflex. Pero hindi niya na kayang itago. Pumapalya ang boses niya. Paos, nanginginig. Hinawakan ni Ate Mercy ang noon niya. Ay, grabe ang init mo. Gulat na sabi nito. Nilalagnat ka. Napaatras si Aya. Wala po, okay lang. Hindi ka okay. Giit ni Ate Mercy. Dapat magpahinga ka na. Pero umiling si Aya. Hindi po, may kailangan po akong gawin. At doon nagsimulang mapansin ni Aya ang isang bagay. Kapag may sakit siya, bumabalik siya sa pagiging bata. Yung takot magpahinga, yung takot umiyak, yung takot magpakita ng kahinaan. Kasi dapat, kapag umiiyak siya, walang yumayakap. Kapag may lagnat siya, si Manang Dita lang minsan na magpapainom sa kanya. At ang daddy niya,
Nasa trabaho, nasa meeting, laging busy. At ang mommy niya, wala. Kaya natuto si Aya. Walang mag-aalaga, kaya magpapakatatag ka. Hindi ko kailangan ng tulong. Bulong niya kahit nanginginig na ang tuhod niya. Pero habang pilit niyang inaayos ang mga pinggan sa sink, biglang dumilim ang paningin niya. Parang biglang sumikip ang hangin. Parang may humila sa balikat niya pababa. Nabitawan niya ang plato. Nabasag. Tumigil ang lahat. At sa basag na tono na yon, parang nabasag din ang kontrol niya. Napaupo siya sa sahig. Hindi niya alam kung dahil ba sa sakit o dahil sa biglang panghihina. Humapde ang lalamunan niya. Nagsusumigaw ang ulo niya. "Aya May!" Sigaw ni Ate Mercy, nagmamadaling lumapit. Pero bago pa man si Ate Mercy, may isang boses na pumasok sa kusina. "Ano yon?" Tanong ni Elise na mabilis ang lakad. Napatigal si Aya. "Ayoko. Huwag siya. Huwag si Madam Elise. Hindi siya dapat ang makakita nito. Hindi siya dapat ang makawitness na bumagsak siya. Kasi kailangan niya magpanggap na kaya niya. Kailangan niya magmukhang ordinary helper." Pero nandun na si Elise, nakapajama na may cardigan. Mukhang paakyat na sana sa kwarto pero napababa dahil sa tunog. Pagkakita pa lang ni Elise kay Aya sa sahig, nagbago ng ekspresyon niya. Hindi galit, hindi inis. Takot, concern. "Ano nangyari?" Mabilis siyang tanong. Lumuhod agad sa harap si Aya. "Madam," pilit ni Aya. "Paos. Pasensya na po. Nadulas po." "Shh!" Putol ni Elise. "Tingnan mo ako." Pinilit naman ni Aya na tumingin, pero harap siyang i-focus ang mata. Hinawakan ni Elise ang kamay niya. Mainit. "Ang init mo," sabi ni Elise na halatang alarm. "Ate Mercy, bakit hindi niya sinabi sa akin na nilalagnat siya?" "Ay madam, ngayon ko lang po napansin." "Okay, sige. Kuha nga kayo ng thermometer, tubig at towel. Ngayon na." Firm pero hindi naninigaw. Napatulala si Aya. Hindi siya sanay makarinig ng ganong boses. Yung bossy pero hindi masama. Yung may authority pero may puso. Tinulungan siya ni Elise tumayo. "Madam, okay lang po ako." Pilit ni Aya. "Katulong lang naman po ako." Napahinto si Elise sa pag-angat sa kanya. At doon, unang beses nakita ni Aya ang seryosong tingin ni Elise. "Katulong ka man o hindi?" sabi ni Elise. Malinaw at matatag. "Tao ka at may sakit ka." Parang may kumurot naman sa dibdib ni Aya. Hindi niya alam kung lagnat lang ba o yung mga salitang yon ay tumama talaga sa kanya. Tinulungan siya ni Elise na maglakad papunta sa maliit na kwarto ng staff. Pagkahiga ni Aya sa kama, dahan-dahan siyang pumikit. Nanginginig pa rin. Naririnig niya ang ulan sa bubong. Malakas. Parang nakikipag-agawan ng ingay sa tibok ng puso niya. At sa pagitan ng dilim at init sa katawan niya, iisa lamang ang malinaw. Si Madam Elise ang unang nakanotice. At sa gabing ito, siya rin ang unang hindi titingin kay Aya bilang helper lang. Parang lumulutang si Aya sa pagitan ng gising at tulog. May mga sandaling naririnig niyang ulan sa bubong. Tuloy-tuloy. Mabigat, parang walang katapusan. May mga sandaling parang may taong nag-uusap sa labas ng kwarto niya. Tapos minsan, biglang tahimik ulit. Pero ang pinakamalakas sa lahat ay yung init sa katawan niya. Parang sinusunog siya mula sa loob. Napaungol siya na mahina at sinubukang gumalaw. Pero ang bigat ng buong katawan niya, para siyang binuhusan ng semento. "Shh!" May boses na malapit. Dahan-dahan lang. Napamulat siya at malabo ang paningin. Ilang segundo bago siya nakapag-focus. At doon niya nakita si Madam Elise. Nakaupo sa maliit na upuan sa tabi ng kama. Hawak ang thermometer sa isang kamay at basang bimpo sa kabila. Hindi na siya naka-cardigan. Nakasimpleng t-shirt na lang. Mukha siyang pagod pero alert. Parang nagbabantay. "Madam?" Paos na tawag ni Aya. Pilit niyang bumabangon pero hindi niya kaya. "Huwag kang gagalaw.
Agad na sabi ni Elise. Higa ka lang, mataas pang lagnat mo. Napapikit si Aya. Pasensya na po. Stop. Putol na Elise pero hindi galit. Mas parang concerned siya. Hindi naman to kasalanan. Nagkasakit ka, yun lang. Naramdaman ni Aya ang malamig na dimpo sa noo niya. Dahan-dahan pinunasan ni Elise ang pawis niya. Parang sanay na sanay. Nasaan po si Ate Mercy? Tanong ni Aya na halos pabulong. Nasa labas. Pinagpahinga ko rin. Kanina pa siya gising. Sagot ni Elise. Napamulagat si Aya ng konti. Kayo po, bakit po kayo nandito? Tumigil naman si Elise. Tinitigan siya saglit. Yung tingin na parang may gustong sabihin pero pinipili ang tamang words. Kasi wala namang ibang magbabantay. Sagot ni Elise sa huli. Bumigat ang lalamunan ni Aya. Hindi niya alam kung dahil ba sa lagnat, pero parang may tumusok na emosyon sa dibdib niya. Hindi siya sanay sa sagot na ganon. Kasi sa buhay niya, ang sagot lagi, kaya mo yan. Magpakatatag ka. Huwag kang umiyak. Huwag kang mag-arte. Pero ngayon, may taong nagsasabing hindi ka dapat mag-isa. Maya-maya ay tumayo si Elise. Sandali ha, may papainom ako sa'yo. Narinig ni Aya ang kalusko sa maliit na mesa. Amoy niya ang mainit na sabaw. Pagbalik na Elise, may maliit na bowl siya ng lugaw at kutsara. Madam, nanlaki ang mata ni Aya. Nagluto po kayo? Tumango si Elise sa parang normal lang yon. Oo, quick lang naman. Bakit po? Lumabas sa tanong ni Aya bago pa niya mapigilan. Napangiti si Elise. Kasi kailangan mo kumain bago gamot. Ayoko namang iinom ka ng gamot na walang laman ng tiyan mo. Dahan-dahang inalalayan siya ni Elise umupo. Parang alalay sa bata. Kahit simpleng pag-angat ng ulo, parang ang hirap na para kay Aya. Pag-angat ng kutsara ni Elise, doon natahimik si Aya. Madam, ako na po. Sabi niya at pilit kinukuha ang kutsara. Pero hinawakan ni Elise ang kamay niya, pinigilan. Huwag ka nang magpilit, sabi niya. Kumain ka lang. At bago pa tumutol si Aya, pinakain na siya ni Elise. Hindi siya nanigaw, hindi siya nagmadali, hindi rin siya nagmukhang naiirita. Parang natural lang sa kanyang mag-alaga. Isang kutsara, tapos hihinto. Mainit pa? Tanong ni Elise. Umiling si Aya, lumunok na mabagal. Sakto lang po. Good, sagot ni Elise. Slowly lang, okay? Tahimik si Aya. Wala siyang energy makipagtalo. Pero sa loob niya, nagwawala ang utak niya. Bakit siyang gumagawa nito? Bakit hindi siya umalis? Bakit parang concerned talaga siya? Pagkatapos ng ilang kutsara, inabot ni Elise ang baso ng tubig. Inom muna. Uminom naman si Aya. Tapos kinuha naman ni Elise ang maliit na bote ng gamot. Nabili ni Kuya Ramon. Sabi ni Elise habang binabasa ang label. Pampababa ng lagnat. Ano pong oras na? Tanong ni Aya na nanginginig na ang boses. Napatingin si Elise sa phone niya. Past 11 p.m. na. Nagulat naman si Aya. Ang late na pala. Yeah, sagot na Elise parang wala lang. Matulog ka na ulit after nito. Tinitigan siya ni Aya. Hindi po ba kayo babalik sa kwarto ninyo? Napahinto si Elise, tsaka umupo ulit sa upuan. Dito muna ako. Para bang ang simple lamang ng sagot. Pero para kay Aya, parang may humampas na alaala. Bata siya, 4 na taong gulang. May lagnat din siya noon. Hindi niya maalala bakit pero parang alam niyang sobrang init din ang katawan niya. Ang naaalala niya, umiiyak siya habang yakap ang teddy bear niya. May mga ilaw ng hallway. Tapos, walang dumating. Si Daddy, wala. Si Mommy, wala. Tanging boses lang ni Manang Lita ang narinig niya noon sa malayo. Tulog na anak. Pero walang yumakap. Walang nagpunas ng pawis niya. Walang nagbantay sa tabi ng kama. At ngayong matanda na siya, ngayon niya lang ulit naramdaman ang ganong klaseng pag-aalaga. Madam, mahina ulit na tawag ni Aya.
parang nahihiya. Thank you po. Napatingin si Elise sa kanya. You don't have to thank me. Pero, nangingilid ang luha sa mata ni Aya. Hindi niya alam kung lagnat ba lang ba o emosyon na talaga. Hindi naman po ako. Importante. Natigilan si Elise at parang sa sandaling yon, mas lumambot ang mukha niya. Lumipat siya sa gilid ng kama at dahan-dahang inayos ang kumot ni Aya. Listen, sabi ni Elise na mahina pero firm. Importante ka. Napatitig si Aya sa kanya. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Dagdag pa ni Elise. Pero hindi mo kailangang patunayan na kaya mo lahat na mag-isa. Napalunok si Aya. Parang may sumisikip sa lalamunan niya. Hindi siya sumagot kasi kung magsasalita siya, baka maiyak siya. At ayaw niyang umiyak sa harap ng babaeng sinusubukan niyang imbestigahan. Pero kahit ayaw niyang aminin, sa gabing yon, habang naririnig niya ang patak ng ulan, at habang nararamdaman niya ang palad na Elise na dahan-dahang humahaplos sa buhok, may isang bagay na nagbago kay Aya. Hindi pa siya ready tanggapin. Hindi pa siya ready magtiwala. Pero unang beses niyang naisip, paano kung hindi siya masama? At mas nakakatakot ang kasunod na tanong, paano kung siya yung matagal na palang hinahanap na warmth sa bahay na to? Tahimik ang buong bahay. Yung ulan kanina humina na, pero may mga patak pa rin naririnig sa bubong. Parang dahan-dahang umiiyak ang gabi. Sa staff room, isa lang ang ilaw na bukas. Yung maliit na lamp sa gilid ng kama ni Aya. Nakahiga si Aya. Nanginginig pa rin kahit balot na balot ng kumot. Mainit ang noo niya, pero ang kamay at paa niya, malamig na parang yelo. Paminsan-minsan napapapikit siya. Tapos biglang magigising ulit. Ingal, pawis sa pawis. Water? Mahina niyang bulong na halos walang boses. Mabilis naman tumayo si Elise mula sa upuan. Halos hindi nga siya umidlip buong gabi. Kahit pagod na, hindi siya umalis sa tabi ni Aya. Parang may hindi siya kayang iwan. Kailangan mo ng tubig? Tanong niya. Tumango si Aya ng bahagya. Inalalayan siya ni Elise umupo. Dahan-dahan, maingat na parang bubog si Aya. Inabot niya ang baso tapos pinainom siya ng konti. Sorry po. Paos na sabi ni Aya pagkatapos. Huwag kang mag-sorry. Sagot ni Elise. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi naman makasagot si Aya. Kasi ang totoo, parang lumulutang siya sa init. May mga sandali na parang may naririnig siyang boses ng bata sa tenga niya. Tawang malayo, iyak, mga alaala na hindi niya naiintindihan. Nakaabot siya sa puntong hindi niya na alam kung panaginip ba ang lahat o totoo. Muling hinawakan ni Elise ang noo niya. Nanlaki ang mata ni Elise. Ang taas pa rin. Bulong niya. Halatang worried. Ano po? Sagot ni Aya at nanginginig. Mamamatay na po ba ako? Napatawa si Elise pero may halong luha. Hindi ka mamamatay. Pero kailangang mapababa natin to. Tumayo si Elise at kumuha ng timba ng maligamgam na tubig. May dalang towel at extra bimpo. Bumalik siya sa tabi ng kama at inayos ang mga gamit na parang nurse talaga. Dahan-dahan niyang hinila ang kumot ni Aya pababa. Madam, si Aya, kahit wala sa wisyo ay biglang kumurap. Nakakahiya po. I know, mahinang sabi ni Elise. Pero kailangan para bumaba ang lagnat mo. Nanginginig si Aya. Hindi dahil sa lamig lang. Hindi siya sanay na may ibang taong nag-aalaga ng ganitong kalapit. Kahit noon, kahit may kasambahay, parang hindi naman ganito. Laging mabilis, laging, okay ka na? Tapos aalis na. Pero si Elise para siyang may patience sa walang katapusan. Pinunasan niya ang leeg ni Aya, dahan-dahan. Parang inaalis ang init. Tapos ang braso. Tapos ang noo ulit. Maingat siya, hindi minamadali. Hindi rin siya naiilang. At si Aya sa gitna ng lagnat at antok, unti-unting bumibigay ang resistensya ng puso niya. May kung anong sakit na lumulutang sa dibdib niya. Halo ng pagiging vulnerable
at takot. Hindi niya mapigilang magbulong. Mommy, halos pabulong lang yon na parang hangin. Pero narinig iyon ni Elise. Bigla siyang natigil. Ang kamay niyang may hawak ng bimpoy huminto sa ere. Parang may tumama sa kanya. Mabilis siyang tumingin sa mukha ni Aya. Aya? Tawag niya na mahina. Anong sinabi mo? Pero tulog na ulit si Aya. Delirious. Ngunit ang salitang yon hindi na mabubura sa isip na Elise. Tumangu-tangu siya na parang kinakausap ang sarili. Okay. Breathe. Nagpatuloy siya sa pagpunas. Nang lumapit siya sa bandang balikat at collar area, napansin niyang sobrang pawis na si Aya. Kailangan niyang punasan pa. Kaya dahan-dahan niyang inangat ang manggas ng suot ni Aya. Yung lumang t-shirt para mapunasan ang upper arm. At doon, biglang nanigas ang katawan ni Elise. Hindi dahil sa pawis, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa nakita niya. Sa balat ni Aya, may birthmark. Isang maliit pero distinct na marka. Parang hugis petal. Medyo pahaba, medyo kurba. Mapula-pula ang gilid pero natural na marka. Nanginginig ang kamay ni Elise habang tinititigan yon. Parang biglang nawala ang tunog ng ulan. Parang nawala ang hangin. Parang ang natira lang sa mundo ay ang marka sa balat ni Aya. Hindi. Bulong ni Elise na halang walang boses. Hindi pwede. Lumapit siya parang takot magkamali ang mata niya. Parang gusto niyang paniwalaan pero ayaw rin niyang masaktan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang marka gamit ang dalawang daliri. Real. Hindi pa naginip. Hindi hallucination. Totoo. At sa sandaling yon, parang may bumalik sa memorya ni Elise. Isang batang umiiyak. Tumatakbo sa kanya. Hawak ang maliit na teddy bear. Isang maliit na braso na may kaparehong marka. Isang bata na tinawag siyang Mommy. Napakagat sa Elise sa labi niya. Parang may umakyat na luha. Biglang-bigla. Tapos nanginginig ang dibdib niya. Parang hindi makahinga. God, pabulong niyang sabi at nanginginig. Ikaw ba? Mabilis siyang tinakpan ang bibig niya na parang hindi siya mapahikbi. Tinitigan niya si Aya. Si Aya na nakahiga, pawis na pawis, tulog na tulog, parang inosente sa lahat. Si Aya na hindi niya inaasahang makikita sa ganitong sitwasyon. Si Aya na ganitong-ganito ang birthmark ng anak ko. Bumaba si Elise sa gilid ng kama. Halos mapaupo siya sa sahig. Kailangan niyang kumapit sa kama para hindi matumba. Nanginginig ang tuhod niya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kung tatawag ba siya ng nurse, kung gigisingin niya si Aya, kung sasabihin niya kay Sir Eduardo. Hindi niya kaya. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong paraan. Kasi kung tamang hinala niya, lahat ng pinasok niyang buhay ngayon, guguho. At kung mali siya, mas masakit. Kaya tumayo siya ulit. Pilit pinipigilan ng emosyon. Pinunasan niya ang luha niya agad. Mabilis. Parang ayaw niyang may makakita. Pero kahit pilit niyang maging normal, hindi na siya normal. Pagbalik niya sa pagpunas kay Aya, iba na ang kamay niya. Mas nanginginig at mas maingat. Mas parang natatakot makasakit. At iba na rin ang tingin niya kay Aya. Hindi na ito basta helper. Hindi na ito batang may sakit. Hindi na rin ito simpleng tao sa bahay. Ito na ang batang matagal niyang hinahanap. Kahit hindi niya alam kung karapat-dapat pa ba siyang hanapin ito. Dahan-dahan siyang yumuko. At sa unang beses sa gabing iyon, hinalikan niya ang noo ni Aya. Sorry. Bulong niya na halos hindi marinig. Sorry anak. Hindi siya nagpakita ng buong katotohanan. Hindi siya nagsalita pa. Pero sa puso ni Elise, malinaw na ang isang bagay. Natagpuan niya na. At simula ngayong gabi, hindi niya na muling pababayaan pa si Aya. Pagulat ni Aya kinabukasan, unang bumungad sa kanya ang tahimik na liwanag ng umaga. Hindi na maingay ang ulan. Wala na ring kulog. Ang hangin, malamig na lang. Parang bagong linis ang buong mundo.
pero ang katawan niya parang dinurog. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Mercy Cordia Arquiza, Marlene Ong from Caloocan, Manila, at Cirila Alegre from Negros Oriental. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Mabigat pa rin ang ulo niya, pero hindi na siya kasing init kagabi. Ramdam niya ang tuyong lalamunan at panghihina. Yung pakiramdam na parang binugbog ka ng sakit. Napaungol siya at dahan-dahang umupo. At doon niya napansin, may tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama. May lugaw ulit, may tubig, may gamot, at may maliit na note na nakapatong sa ibabaw ng bowl. Napakunot noo siya. Note? Inabot niya at binasa. Good morning. Kumain ka bago gamot. Andito lang ako sa labas. Elise. Hindi madam, hindi ma'am. Elise. Parang wala lang. Parang close. Natigilan si Aya. Biglang may kakaibang kilig. Hindi kilig. Parang awkward na warm feeling na hindi niya ma-explain. Kasi bakit ganito? Bakit hindi natapos kagabi? Akala niya pagkagising niya ay wala na. Balik na ulit sa normal. Balik na ulit sa helper at fiancé. Pero mukhang hindi. Paglabas niya sa kwarto, mabagal ang lakad niya. Lumabas siya sa hallway ng staff area, tapos ay dumiretso sa kusina para humingi ng tubig. Pero bago pa siya makarating, lumitaw agad si Elise. Parang nakaabang. Aya May, tawag ni Elise na mabilis lumapit. Gising ka na. Napatigil naman si Aya. Napatingin siya sa suot ni Elise. Simple lang. Naka-plain blouse at jeans. Ang buhok ay nakatali. Pero sa mukha niya, halatang puyat. May konting eye bags. Parang hindi talaga natulog. Madam Elise, po? Pilit ni Aya na bumalik sa pagiging respectful. Okay na po ako. Pasensya na po sa abala kagabi. Hindi naman agad sumagot si Elise. Tinitigan lang siya. Parang sinusuri kung okay na ba talaga. Tapos bigla niyang hinawakan ang noo ni Aya gamit ang likod ng kamay niya. Parang instinct. Hindi na nga ganun kainit. Bulong na Elise. Thank God. Napaatras si Aya. Madam? Sorry. Mabilis sasabi ni Elise sa parang biglang naaalalang boundaries. Habit lang. Si Aya naman ay tahimik. Pero sa loob-loob niya, tumibok ang puso niya ng weird. Bakit parang may karapatan siyang hawakan ako? Hindi naman masama yung hawak. Pero parang sobrang intimate para sa isang fiancé ng daddy niya at sa isang helper. Breakfast ka na ba? Tanong ni Elise. Hindi pa po, kakagising ko lang. Okay, sabi ni Elise. Halika, may niluto ako. Nagluto na naman po kayo. Gulat ni Aya. Tumango si Elise. Oatmeal at egg. Simple lang. Tahimik si Aya habang sinusundan siya papasok sa dining area. Nandoon na rin si Ate Mercy at Manang Dita. Pero halatang nagugulat din sa nangyayari. Kasi sa Elise, hindi lang basta nagbigay ng pagkain. Si Elise ang nag-serve kay Aya. Inilapag niya ang plate sa harap niya. Tapos, siya pa mismong naglagay ng tubig sa baso. Si Aya naman hindi mapakali. Madam, hindi na po kailangan. Need. Putol ni Elise pero malambot ang boses. Kailangan kumain ka. Mahina ka pa. Napatingin si Aya sa mga kasambahay. Parang gusto niyang lumubog sa hiya. Pero mas nakakahiya pa, yung totoo.
Parang may parte sa kanya na gustong gusto yung ganong care, na parang ngayon lang niya ulit naramdaman. Habang kumakain si Aya, nakatayo lamang si Elise sa gilid. Parang nagbabantay. Ang OA naman ni Madam. Bulong ni Ate Mercy kay Manang Dita. Pero hindi naman masama. Parang amazed. Hindi OA. Sagot ni Manang Dita. May dahilan yan. Napatingin si Aya kay Manang Dita. May dahilan? Hindi niya naisip tanungin kasi biglang nagsalita si Elise. After mo kumain, pahinga ka ulit ha. Hindi ka muna maglilinis. Napatigil si Aya sa pagsubo. Hindi po pwede yun, may trabaho po ako. Hindi ka empleyado na dapat ipilit kahit may sakit, sabi ni Elise. At hindi ako comfortable na magtrabaho ka ng ganyan. Tumigas ang panga ni Aya. Naramdaman niya ang ines, yung pride niya. Okay lang po ako, ulit ni Aya. Sanay na po ako. Saglit na natahimik si Elise. Parang may sakit sa mata niya. Parang may gustong sabihin na hindi dapat. Pero pinili niyang ngumiti na lamang. Even so, sabi ni Elise, magpahinga ka pa rin. Napatungo si Aya. Hindi alam bakit hindi siya makatanggi. Dati kaya niya namang sumagot. Kaya niya magmatigas. Kaya niyang maging cold. Pero sa harap na Elise, parang may pumipigil sa kanya. At mas nakakapikon yon. Sa buong araw na yon, pansin na pansin ni Aya ang pagbabago. Kung dati mabait si Elise, ngayon ay parang sobrang maalaga na. Si Elise sa dating marunong makisama, ngayon ay parang may guilt, may longing. Yung tingin niya kay Aya parang may hinahanap. Parang may gustong yakapin, pero pinipigilan. Tuwing dadaan si Aya sa sala, laging may, kamusta ka? Tuwing uupo si Aya, may, okay ka ba? Tuwing iinom siya, may, tubig ba? At si Aya, imbes na matuwa, mas lalo siyang nalilito. Kasi kung acting to, masyado ng effort. At mas nakakalito pa. Parang alam na Elise sa mga ginagawa niyang pag-iinsulto noon. Parang alam na Elise na sinusubok siya. Pero hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagsusumbong kay Daddy. Wala siyang sinasabing, palitan niyo yung helper ninyo. Sa halip ay mas lalo niyang pinapakita na hindi siya natitinag. At isang beses, habang nagpapalit si Aya ng bimpo sa sarili niya sa kitchen, biglang pumasok si Elise. Aya May, sabi ni Elise na maingat. Alam ko na hindi mo ako gusto. Natigilan si Aya. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ano po? Kunwari inosente si Aya. Umupo si Elise sa upuan sa gilid. Hindi ko sinasabi na masama ka. I can feel it. Nanlaban ang pride ni Aya. Hindi po, wala po akong problema. Ngumiti naman si Elise pero yung ngiti niya ay parang may lungkot. Okay, kung yan ang gusto mong sabihin. Huminga siya ng malalim. Tingin ko, sinusubukan mo ako. Dagdag ni Elise. And it's okay. Napakunot noo si Aya. Bakit okay? Tumingin si Elise sa kanya. Matagal, tahimik. Tapos parang pinipili ang words niya. Kasi kung ako rin ikaw, gagawin ko rin yan. Sagot ni Elise. Napatigal si Aya. Parang biglang naghalong emosyon niya. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabihin, wala kang karapatan, intindihin ako. Pero bakit? Bakit hindi niya magawa? Bakit yung galit niya natutunaw? At mas lalo siyang naiinis sa sarili niya. Kasi sa unang pagkakataon, hindi na niya alam kung sino ang kalaban. At mas nakakatakot na yung realization na baka siya ang may mali. Pag-uwi ni Sir Eduardo sa gabi, nagtatago na naman si Aya sa staff area. Pero this time, hindi lang dahil ayaw niyang makita. Kundi dahil ayaw niyang makita ni Elise na kahit ayaw niyang aminin, may parte sa puso niya na gustong magtiwala. Pero natatakot. Kasi kung magtitiwala siya at umalis ulit ang taong to, baka hindi na niya kayanin ulit. Tahimik ang gabi sa bahay. Nakasanayan na ni Aya ang ganitong tahimik.
Yung tipong rinig mo yung electric fan, yung orasan sa sala, at yung mahinang footsteps ng guard sa labas. Pero ngayon, kahit tahimik, may kakaibang bigat. Simula nung nagkasakit siya, parang nag-iba ang lahat. Mas maalaga si Elise, mas malumanay, mas parang may tinatagong sakit. At si Aya naman, kahit gusto niyang iwasan, hindi niya maiwasang mapansin. Gabi na at dapat tulog na siya. Pero gising pa siya dahil hindi siya mapakali. Nakaupo siya sa kama sa staff room. Hawak ang phone niya. Pero hindi naman siya nagsuscroll. Iniisip lang niya kung bakit ganon ang tingin ni Elise sa kanya. Parang may kilala. Parang may hinahanap. At kahit ayaw niyang aminin, parang may parte sa kanya na gustong malaman. Kaya nang marinig niya ang mahinang pag-open ng pinto sa may kabilang hallway, yung pinto papunta sa isang kwarto na halos hindi ginagamit, ay napatingin siya. Anong meron doon? Hindi siya dapat nakikialam. Helper siya. Pero siya rin si Aya, anak, at isang taong matagal nang natututong magduda. Dahan-dahan siyang tumayo, nakatsinelas lang. Lumabas siya sa kwarto niya ng tahimik at sumilip sa hallway. May ilaw sa dulo. Yung dilaw na liwanag na lumalabas sa ilalim ng pinto. At narinig niya, kaluskos. Parang may hinahatak na gamit. Parang may inaayos. Lumapit si Aya. Mabagal, maingat. Parang magnanakaw. Pagdating nga sa tapat ng pinto, napansin niya na hindi ito basta kwarto. Parang maliit na studio. May amoy ng pintura. At doon niya unang narinig ang boses ni Elise. Mahina, nanginginig. Please, stop. Napatigil si Aya. Ha? Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang. At doon nakita niya ang hindi niya inaasahan. Nasa loob si Elise na mag-isa, naka-loose shirt. May bahid ng pintura sa kamay. Sa harap niya ay may easel. May canvas na halos tapos na. Isang painting na sobrang ganda. May kulay ng sunset, may silhouette ng isang bata sa beach. Pero ang mas tumata kay Aya, umiiyak si Elise. Hindi yung iyak na OA. Hindi yung hagulgol na may sound effects. Yung iyak na pinipigilan. Yung parang ayaw niyang marinig siya ng kahit sino. Nakaupo si Elise sa maliit na stool. Hawak-hawak ang isang lumang sketchbook. Binubuklat niya ito. Nanginginig ang kamay. Tapos, bigla niyang niyakap ang sketchbook sa dibdib niya. Parang yun na lang ang meron siya. Napakunot noo si Aya. Halos hindi siya makahinga. Ano to? Sinubukan niyang makinig. I miss you. Bulong ni Elise sa sarili. Nanginginig ang labi. I am so sorry. At bigla siyang humikbi. Parang may pumiga sa dibdib ni Aya. Kasi sa unang pagkakataon nakita niyang hindi perfect si Elise. Hindi classy. Hindi composed. Isa siyang babaeng basag. Biglang tumayo si Elise parang naiinis sa sarili niya. Kinuha niya ang tissue at pinunasan ng luha. Tapos, lumapit sa isang shelf kung saan nakahanay ang mga art materials. May mga medals at certificates. May mga larawan sa frame. Gallery events, exhibition openings, at sa isang corner may nakasabit na article clipping. Nasa headline, Elise Monroe, the Filipino painter taking New York by storm. Nanlaki ang mata ni Aya. New York? So, totoo pala. Hindi lang siya basta mayaman. Isa siyang artist. Isang successful painter. Sa gilid ng studio may mga canvases na nakatakip ng tela. Halatang marami naman siyang gawa. Halatang hindi lang hobby. At doon nagsimulang makabuo si Aya ng bagong tanong. Bakit magiging fiancé ng daddy ko ang ganitong klaseng babae? Hindi siya mukhang naghahabol ng pera. Sa art pa lang niya, kitang may sarili siyang mundo. Biglang napalunok si Aya nang makita niyang muling binuksan ni Elise ang sketchbook. Mas lumapit si Aya sa siwang at doon niya nakita ang laman. Mga drawing ng bata. Hindi normal na random doodles. Mga drawing na may details. Isang batang babae na nakangiti, naka-pigtail, minsan umiiyak, minsan may hawak na teddy bear.
Minsan nasa isang bahay na parang mansyon. May isang drawing doon na tumigil si Elise. Yung drawing ng batang babae na may maliit na marka sa braso. Birthmark. Napatigil si Aya. Nanlamig ang batok niya. Ano to? Bakit may birthmark? Bakit parang siya? Hindi niya namalaya na pahakbang siya papalapit pa at biglang tumama ang tsinelas niya sa maliit na vase sa hallway. Maliit lang ang tunog pero sapat. Naniga si Aya. Sa loob ay biglang tumigil si Elise. Who's there? Mahina pero alert na tanong ni Elise. Kinabahan si Aya. Mabilis siyang umatras at halos tumakbo pabalik sa staff room. Pagdating niya sa loob, mabilis siyang sinara ang pinto at sumandal. Habol ang hininga niya. Pawis ang noon niya. Ang tanga mo, Aya. Pero kahit sinisisi niya ang sarili niya, hindi niya na mapigilan ang kaba sa dibdib niya. Kasi ang nakita niya, hindi dapat makita. At ang mas masakit, yung iyak na Elise. Parang hindi fake. Parang hindi drama. Parang totoong galing sa isang sugat na hindi gumagaling. Sa studio, nananatili nakatayo si Elise ng matagal. Hawak-hawak niya ang sketchbook. Nakatingin siya sa pinto. Alam niyang may sumisilip. Ramdam niya. Pero hindi siya nagsalita. Hindi siya lumabas. Sa halip, bumalik siya sa stool. Naupo ulit. Nanginginig ang balikat. Binuksan niya ulit ang sketchbook at tinaplos ang drawing ng bata. Ang bilis mong lumaki. Bulong niya. Luha na naman ang tumulo. Ang tagal ko kayong hindi nakita. Kinuha niya ang isang maliit na larawan na nakatago sa loob ng sketchbook. Lumang photo, medyo faded na. Isang batang babae na naka-pigtails at nakangiti. At sa likod ng larawan ay may nakasulat. Aya, 4 years old. Napapikit si Elise. At doon siya tuluyang bumigay. Humagulgol siya ng tuluyan, pero pinigilan pa rin ang tunog. Parang takot marinig ng buong bahay. Kaya ako bumalik. Pabulong niya. Kahit hindi niyo ako kilala ngayon. Kahit magalit kayo. Hinaplos niya ang larawan. Basta makita ko lang kayo ulit. Sa labas ng studio, walang nakakaalam. Pero sa gabi na yon, 2 babae ang hindi nakatulog. Si Aya dahil puno siya ng tanong at si Elise dahil puno siya ng sekreto. At sa pagitan nila, may isang nakaraan na pilit tumatakas. Pero unti-unti nang bumabalik. Hindi nakatulog si Elise. Kahit nakahiga na siya sa kama sa master's bedroom, nakapikit, nakatalikod, gising na gising pa rin ang utak niya. Parang may sirang ilaw sa loob ng isip niya na hindi napapatay. Paulit-ulit bumabalik yung birthmark, yung sketchbook, yung mukha ni Aya na tulog, nilalagnat, inosente, at yung isang tanong na matagal niyang tinatakasan. Paano ko sasabihin? Huminga siya ng malalim, tapos dahan-dahang umupo sa kama. Kinuha niya ang phone niya pero hindi niya binuksan. Hindi siya nag-scroll, hindi siya nag-message. Wala siyang pwedeng kausapin. Walang makakaintindi. At higit sa lahat, takot siya. Takot siya sa isang tao, kay Sir Eduardo. Nasa kabilang kwarto si Sir Eduardo. Tulog. Alam niyang pagod ito sa trabaho. At ngayon, kahit na-engage na sila, hindi pa rin sila yung tipong magkadikit buong oras. Si Sir Eduardo ay tahimik at seryoso. Si Elise naman, laging parang may tinatagong bagyo. At ngayong gabi, mas lalong mabigat ang dibdib niya. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa studio room niya, yung kwarto na pinilit niyang gawing safe space niya. Pagpasok niya, sinalubong niya ang amoy ng pintura at kahoy. Doon lang siya medyo huminga ng normal. Kinuha niya ang sketchbook at tinalapag sa mesa. Binuksan niya ulit. Nandoon pa rin yung drawing ng batang may pigtails. Nandoon pa rin yung birthmark. At sa gilid ng page, may sulat kamay niyang matagal nang naluma. May Aya. Naupo siya sa sahig, nakasandal sa mesa. Tumingala siya sa kisame. Ang tagal, bulong niya.
Ang tagal kitang hinanap. Tapos biglang natawa siya. Pero ang tawa, may kasamang luha. Pero anong karapatan ko? Pabulong niya. Galit sa sarili. Iniwan ko kayo. At doon unti-unting bumalik ang nakaraan. Hindi siya handa, pero kusa siyang nilamon. Noong una, hindi naman ganyan lahat. Masaya sila noon ni Eduardo. Hindi perfect, pero masaya. Si Eduardo ay simpleng businessman pa lamang noon. Hindi pa ganong kalaki ang kumpanya, pero matalino at masipag. Yung tipong may pangarap talaga. Si Elise naman mahilig sa art kahit bata pa. Nasa sketchbook na lagi ang buong mundo niya. Nagpakasal sila ng bata pa. Maraming tutol, pero pinilit nila. At nang dumating si Aya, akala ni Elise yun na ang pinaka-happy chapter. Pero hindi pala. Pagkatapos manganak, parang may biglang nagbago sa kanya. Hindi niya ma-explain, hindi niya ma-control. Yung ibang mommy sinasabi, nakakapagod pero masaya. Si Elise parang nilulunod siya araw-araw. May mga araw na gigising siya. Tapos iiyak na lang siya bigla. Hindi niya alam bakit. May mga araw na tinititigan niya si Aya. At mahal na mahal niya. Pero natatakot siya sa sarili niya. Kasi, bakit may mga sandali na parang gusto na lang niyang mawala? She tried. Tinago niya. Nagpanggap siyang okay. Pero naramdaman ni Eduardo na may mali. At si Eduardo, bilang asawa, gusto lang niyang ayusin. Kaso ang paraan niya ay mali. One step at a time. Lagi niyang sinasabi. Focus tayo dito sa pamilya. Huwag mo munang isipin yung art-art na yan. Noong una hinayaan ni Elise. Pero habang lumilipas ang buwan, mas lalo siyang nangihina. Yung painting niya na dating outlet niya ay naging bawal. Yung invitation sa gallery, tinanggihan niya. Yung opportunities abroad, pinatay niya mismo. Hanggang sa dumating sa point na isang gabi nag-away sila. Eduardo, hindi ako masaya. Umiiyak niya yung sabi noon. Parang mamamatay ako dito. Anong mamamatay? Galit na sagot ni Eduardo. May anak tayo. May asawa ka. Ano pa bang gusto mo? Gusto niyang sumigaw noon. Gusto niyang sabihin, hindi sapat ang may pamilya kung wala kang sarili. Pero hindi niya masabi. Kasi she felt guilty. Ano ba siya? Ingrata? May asawa siyang mabait at provider. May anak siyang mahal na mahal. Bakit parang hindi siya makahinga? Doon niya unang narinig ang salitang depression sa isip niya, pero hindi niya pa alam kung ano yon. Ang alam lang niya, may madilim na parte ng utak niya na kumakain sa kanya. At natatakot siya na baka isang araw, masaktan niya si Aya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang control. Kaya umalis siya. Hindi dahil wala siyang pagmamahal, umalis siya dahil akala niya yun ang tamang gawin. Pero pag alis niya ay naging mas masakit. At ngayon bumalik siya. Pero hindi na siya yung Elise dati. Hindi na siya pwedeng bumalik basta-basta at sabihin, "Hi, ako ulit." Hindi niya alam kung papatawarin siya. Hindi niya alam kung tatanggapin siya. At higit sa lahat, alam niyang may galit pa rin sa Eduardo. Kaya ginawa niya ang pinakamalaking risk. Nagbago siya ng itsura. Hindi lang hair, hindi lang style. Nagpa-plastic surgery siya. Maraming dahilan. Una, para hindi agad siya makilala. Pangalawa, para magkaroon ng chance bumalik nang hindi agad sinasara ang pinto. At pangatlo, ang hindi niya masabi kahit kanino. Ayaw niyang makita nila ang lumang Elise. Kasi sa lumang Elise, may kasamang sakit. May kasamang trauma. May kasamang pag-iwan. Nagbago siya para takasan yon. Pero kahit anong pagbabago sa mukha, ang puso niya, ganun pa rin. Tumingin si Elise sa painting sa easel. Ang bata nakatayo sa beach, alam niyang si Aya yon. At sa gilid ng canvas may nakasulat ng maliit. "Please forgive me." Muling tumulo ang luha niya. "Hindi ko alam kung paano," bulong niya. "Hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin." Tahimik ang studio.
Pero sa labas ng pinto, hindi niya alam na gising pa rin si Aya sa staff area. Yakap ang kumot. Hawak ang mga tanong na mas lalo pang dumami. At habang pareho silang binabagabag ng gabi, iisa lang ang malakas na katotohanan. Malapit nang mabunyag ang sikreto. At hindi na ito mapipigilan. Hindi na nakatiis si Aya. 3 araw na siyang hindi mapakali. 3 araw na siyang para bang may bato sa dibdib. Yung bigat na hindi niya matanggal kahit anong pilit niyang magpanggap na okay. Ang dami niyang nakita. Ang dami niyang naramdaman. Pero ang pinakamatindi sa lahat, yung tingin ni Elise. Hindi na iyon simpleng pagiging mabait. Hindi na rin iyon normal na concern. Parang may alarm. Parang may hinahanap. At si Aya, kahit ayaw niyang aminin, natatakot na siya. Kaya ngayong umaga, habang nakaharap siya sa salamin sa staff bathroom, tinitigan niya ang sarili niya na hindi niya nakalala. Naka-cap, naka-plain shirt, walang ayos. At higit sa lahat, may prosthetic siya. Hindi naman sobrang OA, pero sapat para magbago ang features niya. Isang manipis na prosthetic nose bridge, konting contour prosthetic sa jawline, at skin tape sa cheek area para medyo mag-ibang hugis ng mukha. Hindi man perfect pero enough para hindi agad siya makilala ng daddy niya kapag biglang nagkabanggaan sila. Ngayon, ramdam niya na kung gaanong ka-stupid ang lahat. Enough! Bulong niya sa sarili at nanginginig ang labi. Tinanggal niya ang cap, tsaka siya huminga ng malalim. Tapos na. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapanggap. Hindi na siya magpapaloko sa sarili niyang fear. Lumabas siya ng staff area. Dumiretso sa main hallway. Umaandar ang paa niya pero parang lumulutang. Parang hindi siya makahinga. Narinig niya ang pag-ayos sa mga kasambahay sa kusina. Naririnig niya si Kuya Ramon sa labas. Normal ang lahat. Pero sa utak niya, parang may siren. Ngayon na to. Pagdating niya sa sala, naroon si Sir Eduardo. Nakaupo sa couch, may hawak na tablet at coffee mug. Tahimik, serious, parang usual. May mga papeles sa mesa, wedding stuff, business stuff, halo-halo. At sa kabilang side, naroon naman si Elise. Nakatayo siya malapit sa bintana. May hawak na folder. Simple lamang ang suot niya. Ang buhok ay nakatali. Pero kahit ganon, ang klase pa rin. Pagpasok ni Aya sa sala, napatingin silang dalawa. Sir, mahinang bati ni Aya. Pilit na nagpakumbaba. Sagot ni Sir Eduardo. Hindi gaanong tumingin. Ikaw yung bagong helper, right? Parang may sumaksa kay Aya sa dibdib. Oo, daddy niya yon. Pero ngayon, hindi siya kilala. Yes po, sagot ni Aya. Sir, may sasabihin po ako. Napatigil si Elise. Parang nalaki ang mata niya, pero hindi siya nagulat. Para bang inaantay niya ito. Sir Eduardo finally looked up. Ano yun? Huminga ng malalim si Aya. Ramdam niya ang pawis sa palad niya. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Sir, hindi po ako helper, sabi niya. Napakunot ang noo ni Sir Eduardo. Ano? Nabumilis ang tibok ng puso ni Aya. Nagpanggap lang po ako. Nagtaka si Sir Eduardo at napatingin kay Elise. Elise, ano to? Si Elise hindi rin nakapagsalita. Parang may luha sa mata niya, pero pinipigilan. At doon, naramdaman ni Aya ang sobrang galit. Hindi niya alam kung kanino. Kay Elise ba, sa daddy niya, o sa sarili niya. Pero sumabog siya. Oo, nagpanggap ako. Mas malakas na boses ni Aya. Kasi gusto ko siyang kilatisin. Gusto kong malaman kung ano ba siya talaga. Tumayo si Eduardo at biglang nagbago ang aura. Aya May. Hindi ako si Aya May. Putol ni Aya at nangilid ang luha. Hindi yon ang pangalan ko. Tumigil ang mundo. Tahimik ang sala. Tapos dahan-dahang tinaas si Aya ang kamay niya sa mukha niya. Kinabahan ng daddy niya. Hindi alam ang nangyayari. Anong ginagawa mo? Pero hindi na siya tumigil.
Hinila niya ang skin tape sa cheek area. Mabilis at parang nagtanggal ng mask. Ripped. Sumunod yung prosthetic contour sa jaw. Tapos, kinuha niya yung nose bridge prosthetic at tinanggal. Isa-isa. Parang hinuhubad niya hindi lang disguise, kundi pati takot niya. Nang matapos siya, tumulo na ang luha niya. At sa wakas, lumabas ang tunay niyang mukha. Ako si Aya. Sabi niya na nanginginig pero matapang. Anak mo. Parang natulala si Sir Eduardo. Hindi agad siya nakapagsalita. Parang walang tunog ang bibig niya. Nanlaki ang mata niya na parang nakakita ng multo. Aya? Ulit niya na halos pabulong. Tumango si Aya, luha ng luha. Oo. Biglang lumapit si Sir Eduardo. Para hindi makapaniwala. Tinitigan niya ng mabuti ang mukha niya. Para naghahanap ng proof kahit kaharap niya na. Ano to? Bulong niya. Ano? Bakit? At biglang bumagsak ang boses niya. Bakit mo kinailangan gawin to, anak? Tanong niya na puno ng sakit at gulat. Bakit yan nagpakilala bilang katulong? Umiiyak si Aya habang nakatayo. Kasi may fiancé ka. Bigla-bigla na lang. Hindi ko naman siya kilala. Hindi ko alam kung anong pakay niya sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mas tumigas ang boses ni Sir Eduardo. Kasi, sigaw ni Aya. Kasi ayoko maramdaman ulit yung napatigil siya. Hindi niya masabi ang kasunod. Yung mawalan. Tahimik na naman. Tapos biglang isang hikbi ang narinig. Si Elise. Nakatayo pa rin siya sa may bintana. Nanginginig ang balikat. Hindi niya napigilan. Tumulo ang luha niya. Tapos sunod-sunod na. At doon mas lalong naguluhan si Aya. Kasi expected niya magagalit si Elise. Expected niya na masisindak. Expected niya magsasabing ang bastos mo. Pero hindi. Si Elise umiiyak na parang matagal nang pinipigilan. Parang nasasaktan. Parang may guilt na sumisiksik palabas. Aya, mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. I'm sorry. Nanlaki ang mata ni Aya. Ha? Bakit ka nagsosorry? Napatakip si Elise sa bibig niya. Lalo siyang humagulgol. Sorry. I'm sorry. Napatingin si Sir Eduardo kay Elise. Gulat at iritado. Elise, ano nangyayari? Pero si Elise hindi makasagot. Parang masyadong mabigat. At doon napansin ni Aya ang pinaka-weird. Hindi siya nagulat. Hindi siya yung OMG. Anak pala siya? Parang alam na niya. Parang matagal niya nang alam na si Aya ang nasa harap niya. Parang inaantay lang niya ang moment na to. Ano ka ba? Bulong ni Aya na nanlalamig. Anong alam mo? Hindi sumagot si Elise. Pero ang mga mata niya, punong-puno ng pagsisisi. Sa loob ng dibdib niya, ni Aya, may nagsimulang bumukas sa pinto. Isang hinala, isang takot, isang bagay na hindi niya kayang isipin. Pero pinilit niyang pumapasok sa katotohanan. At sa gitna ng katahimikan, sinabi ni Sir Eduardo ang salitang lalo pang nagpalala. Elise, malamig niyang tanong. Anong connection mo sa anak ko? Nanigas si Elise. At si Aya, dahan-dahang napalingon. Hindi na galit. Hindi na matapang. Kundi, takot na takot. Kasi alam niyang may kasunod na mas malaking pagsabog. Parang may humigpit na tali sa leeg ni Aya. Pagkatapos niya magpakilala, parang walang hangin sa sala. Tahimik si Sir Eduardo. Tahimik si Aya. Pero si Elise, umiiyak na parang sasabog ang dibdib. Anong connection mo sa anak ko? Ulit ni Sir Eduardo na mas mababa na ang boses. Mas delikado. Hindi siya sumisigaw, pero mas nakakatakot kapag kaganon. Si Aya nakatayo sa gitna. Parang naipit sa dalawang bagyo. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang tingnan. Ang daddy niya na punong-puno ng tanong
O si Elise na parang may binubuhat na malaking kasalanan? Sir, nanginginig na sabi ni Elise. Pinunasan niya ang luha pero tuloy pa rin. Eduardo, please. Napakagat si Aya sa labi niya. Narinig niya yung Eduardo. Hindi siya tinawag na sir. Hindi love. Hindi fiancé tone. Kundi yung tono na parang matagal na siyang kakalala. At doon ay lalo siyang kinabahan. Bakit mo siya tinawag sa first name niya? Tanong ni Aya na halos pabulong pero malinaw ang diin. Napatigil si Elise, parang biglang napalingon sa kanya. At sa titig ni Elise kay Aya, nakita ni Aya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sobrang pagmamahal. Hindi sweet, hindi fake. Yung klase ng tingin na parang matagal nang nasaktan. Yung tingin na parang anak. Because, nanginginig na sabi ni Elise, because I know him. Tumayo si Sir Eduardo ng diretso. Siyempre, kilala mo ako. Fiancé kita. Pero hindi yan ang sagot. Lumapit siya ng isang hikbang. Bakit ka umiiyak? Bakit parang may utang kang malaki? Hindi naman kumibo si Elise. Lumalakas lang ang hikbi niya. Si Aya naman biglang sumingit. Hindi na mapigilan ng emosyon. Ano to, Madam Elise? Ano ba to? Napapikit si Elise. Tapos dahan-dahan siyang lumapit kay Aya. Dahan-dahan din siyang lumapit kay Sir Eduardo. Parang gusto niyang sabihin ng tama. Pero hindi niya alam paano. Please, bulong ni Elise. Nanginginig ang kamay. Bago kayo magalit, pakinggan niyo muna ako. Hindi ka pa ba nagsasabi? Biglang tumaas ang boses ni Sir Eduardo. Elise, ano nangyayari? Tumalon si Aya sa gulat. Ngayon lang niya narinig na sumigaw ang daddy niya ng ganon. Yung galit na talagang galit. Si Elise na paatras pero kahit nakinginig siya, hindi na siya umatras ulit. Parang nagdesisyon na siya. Sinara niya ang mata niya, tapos huminga ng malalim. Parang kinukuha ang lakas. At kung sasabihin ko, sabi ni Elise na halos pabulong, na hindi ako si Elise lang. Namilog ang mata ni Aya. Tumingin siya kay Elise, mula ulo hanggang paa. Simple, classy, mabait, pero may lihim nga. Then who are you? Tanong ni Aya na nanginginig ang boses. Sino ka ba talaga? Nanlaban pa rin si Elise. Pero unti-unting bumigay ang mukha niya. Hindi ko gustong bumalik sa buhay niya sa ganitong paraan, sabi niya. Pero natakot ako. Natakot ako na pag nakita niyo ako, hindi niyo ako papakinggan. Bakit? Tanong ni Sir Eduardo na mas mabigat. Hindi naman sumagot si Elise agad. Tapos, dahan-dahan niyang tinanggal ang necklace sa leeg niya. Isang simpleng pendant. Binuksan niya yon. May maliit na picture sa loob. Lumang photo. Isang babaeng nakangiti habang karga ang baby. At kahit faded ang photo, kitang-kita ang mukha niya. Naniga si Aya. Kasi kahit hindi niya nakilala ang mukha sa unang tingin, nakita niya yung baby. At alam niya kung sino yon. Siya. Baby Aya. Hindi. Lumabas sa bulong ni Aya. Si Sir Eduardo biglang napatigil din. Lumapit siya't kinuha ang pendant. Tinitigan ng mabuti. Parang biglang namutla ang mukha niya. Wag. Bulong niya na parang nakikipag-away sa memorya. Hindi. Pero huli na. Dahan-dahang tuminga lang si Elise. At sa wakas, sinabi niya ang katotohanang matagal niyang tinakasan. Ako si Elise. Nanginginig niyang sabi. Pero dati, iba ang mukha ko. Tumulo ang luha niya. Ako ang unang asawa mo, Eduardo. Napatigil ang mundo. Parang may sumabog sa dibdib ni Aya. Nanlamig ang katawan niya. Parang biglang nawala ang boses niya. Si Sir Eduardo parang hindi makahinga. Ano? At yung huling pa ako ang mommy ni Aya.
Parang nag-blackout ang utak ni Aya. Hindi. Mahinang sabi niya. Nanginginig ang boses. Hindi. Sinasabi mo lang yan. Lumapit si Elise kay Aya. Nanginginig ang kamay. Aya? Pero umatras si Aya. Parang natakot. Huwag mo akong hawakan! Sigaw niya. Napahinto si Elisa parang nasaksak. Niloko mo ko. Nanginginig na sabi ni Aya. Luha ng luha. Niloko mo ko. Buong buhay ko. Aya, please. Buong buhay ko. Sigaw ni Aya ulit. Mas malakas. Kung mommy ka, bakit mo ako iniwan? Bakit ka bumalik ngayon tapos magpapanggap ka pa? Hindi na makasagot si Elise. Humagulgol siya ng tuluyan. Ako yung batang iniwan? Iyak ni Aya. Hindi na niya kayang pigilan ng sakit. Ako yung naghintay sa pinto. Ako yung naniwala na babalik ka. Tapos ngayon, nandito ka na parang wala lang. Lumapit si Sir Eduardo kay Elise. Nanginginig sa galit. So, ikaw? Bulong niya. Ikaw si... Hindi niya mabanggit ang pangalan. Parang masyadong masakit. Bakit? Sigaw niya at biglang sumabog. Bakit ka bumalik? Bakit ibang tao ka? Bakit hindi ka nagsabi kaagad? Elise cried harder. Kasi natakot ako. Takot ka? Halos umuga ang sala sa sigaw ni Eduardo. Kami nga ang iniwan mo. Anak mo ang iniwan mo. Napatakip si Aya sa tenga niya. Parang masakit pakinggan. Pero sa kabilang banda, gusto niyang marinig. Gusto niyang marinig na galit si Daddy. Kasi siya rin ay galit. Pero habang nakikita niya si Elise na umiiyak, parang basag na basag. Mas lalo siyang naguguluhan. Bakit nagpa-plastic surgery ka? Tanong ni Aya na nanginginig ang boses. Bakit kailangan mo magtago? Elise wiped her tears but failed. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong bumalik. Sabi niya. Hindi ko alam kung tatanggapin niyo pa ako kaya niloko mo kami. Putol na Sir Eduardo. Ginawa mo pa akong tanga? Hindi yun yung gusto ko. Sabi ni Elise na umiiyak. Gusto ko lang makita kayo ulit. Si Aya ay biglang sumingit. May halo ng puot at lungkot. Hindi po kami pwedeng balikan na parang movie. Hindi to fairy tale. Alam ko. Sagot ni Elise na halos bulong. Alam ko pero... Tumingin siya kay Aya at yung titig na punong-puno ng regret. Anak, I'm sorry. At sa salitang yon, parang mas lalong nabasag si Aya. Kasi yon ang salitang matagal niyang hinintay noon. Pero nung dumating na, hindi niya alam kung tatanggapin pa niya. At sa gabing yon, isang katotohanan ng malinaw. Hindi lamang sekreto ang nabunyag, kundi sugat na matagal nang nakabaon. At ngayon lang ulit, binuksan. Hindi na sumagot si Aya. Pagkatapos ng revelasyon, pagkatapos marinig ang salitang, "Ako ang mommy mo," parang may pumitik sa utak niya. Biglang naging sobrang ingay ng mundo. Pero sabay, sobrang tahimik din. Hindi niya na kayang tumingin pa kay Elise. Hindi niya kayang makita yung daddy niya na galit at nasasaktan. At higit sa lahat, hindi niya kayang tanggapin na yung taong hinahanap niya buong buhay niya ay nandito na ngayon. Pero hindi siya masaya. Nanginginig ang kamay ni Aya habang hinahakbang niya palayo sa sala. Aya! Sigaw ni Sir Eduardo. Aya, bumalik ka dito! Pero hindi siya lumingon. Parang pag lumingon siya, guguho siya. Kaya tumakbo siya. Dumiretso siya sa staff area. Halos sumagulgol na pero pinigilan niya ang tunog. Binuksan niya ang maliit niyang cabinet, kinuha ang bag niya. Walang ayos-ayos. Siniksik niya lahat. Phone, wallet, charger, kahit yung lumang cap niya. Wala siyang pakialam kung halatang nagmamadali. Gusto lang niyang makalabas.
Paglabas niya sa likod ng bahay, malamig ang hangin. Pero hindi sapat para palamigin ang dibdib niyang parang nasusunog. Diretso siyang tumawid sa gate. Hindi niya pinansin ang guard na nagtataka. "Miss Aya?" Tawag nito. Pero tumuloy lang siya. Lumabas siya sa kalsada na hindi alam kung saan pupunta. Basta ang alam niya, hindi dito. Hindi sa bahay na biglang nagkaroon ng multo ng nakaraan. Hindi sa bahay na ginawang teatro ang buhay niya. 3 araw. 3 araw na walang balita si Aya. Walang reply, walang tawag na sinasagot. Si Manang Dita at Ate Mercy halos hindi makakain sa pag-aalala. Si Kuya Ramon paulit-ulit na nag-o-offer na maghanap. Pero ang pinakawasak, si Sir Eduardo. Noong unang araw, halos buong gabi siyang hindi umalis sa sala. Nakatayo lang siya sa may bintana. Hawak ang phone. Paulit-ulit na tinatawagan si Aya. "Aya, please answer." Bulong niya at halos hindi na boses. Pagdating ng umaga, nagpunta siya sa kwarto ni Aya. Yung totoong kwarto. Hindi staff room. At doon niya nakita ang isang bagay na mas sumakit. Nakaayos lahat. Parang walang anak na umalis. Parang walang Aya na umiiyak. Tanging sa drawer may naiwan na lumang stuffed toy. Yung teddy bear na hawak ni Aya nung bata pa siya. Doon ay biglang umupo si Sir Eduardo sa gilid ng kama at pinisel ang mata niya. "Lord, anak ko yun?" Bulong niya. "Anak ko." Hindi niya alam kung paano niya aayusin. Galit siya kay Elise, pero galit din siya sa sarili niya. Kasi bakit hindi niya napansin? Bakit hindi niya naprotektahan ang anak niya mula sa sakit na ito? Si Elise naman parang multo sa bahay. Pagkagising niya, hindi siya nagsasalita. Kumakain siya pero halatang wala sa isip. At gabi-gabi naririnig ng mga kasambahay ang iyak niya sa studio. Gustong-gusto niyang habulin si Aya pero natatakot siya kasi baka pag humabol siya, lalo lang lumayo si Aya, lalo pang mapuot. Kaya ang ginagawa niya, tinitigan niya lang ang gate. Parang umaasang may babalik, pero wala. Isang gabi, nadatan niya si Sir Eduardo sa my garden. Nakaupo sa bench, nakayuko. Tahimik muna si Sir Eduardo bago siya nagsalita. "Heto ang gusto mo?" Malamig niyang tanong. "Bumalik ka, tapos sisirain mo ulit ang buhay namin?" Napatitig si Elise sa kanya at umiiyak na agad. "Eduardo, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko na parang hindi ka umalis." Putol ni Sir Eduardo. Nanginginig ang boses sa galit at sakit. "Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa anak ko." "Alam ko," sagot na Elise na pabulong. "At araw-araw kong pinaparusahan ang sarili ko." Napatawa si Sir Eduardo pero walang saya. "Hindi yan sapat." Tumango si Elise. "I know." Nagulat si Sir Eduardo. Kasi hindi siya lumaban. Wala siyang excuse. Wala siyang intindihin mo ako. Para siyang ready masaktan. "Nasaan si Aya?" Tanong ni Elise na nanginginig. "May balita ba?" "Wala," sagot ni Sir Eduardo. "At kasalanan mo." Parang may humampas kay Elise. Napayuko siya. Parang nabugbog. "Sir," biglang lapit ni Manang Dita at kinakabahan. "Pasensya na po pero may nakita po akong reseta." Natigil si Sir Eduardo. "Anong reseta?" May hawak si Manang Dita na envelope na nahulog daw sa bag ni Elise ng isang araw. Inabot niya ito kay Sir Eduardo. Pagbukas si Sir Eduardo, nakita niyang pangalan. Elise Monroe. At sa baba, may mga words na nagpatigil sa kanya. Diagnosis, follow-up, treatment. Namula si Sir Eduardo. "Ano?" Mahina niyang tanong at dahan-dahang tiningnan si Elise. "Ano to?" Nanlaki ang mata ni Elise na parang natakot. "Saan niya nakuha yan?" "Anong sakit mo?" Tanong ni Sir Eduardo na mas matalim. Tahimik si Elise. Huminga siya ng malalim. At parang sa unang pagkakataon, tinanggal niya rin yung mask niya. Hindi sa mukha, kundi sa puso. "Malubha?" Sagot niya.
Nanlaki ang mata ni Sir Eduardo. Gaano kalubha? Napatigil si Elise. Tumingin siya sa malayo. Parang gustong tumakas sa sagot. Hindi ko alam kung gaano pa kahaba. Bulong niya. Pero hindi na ganoong karami. Naniga si Sir Eduardo. Tahimik. Parang kahit nagalit siya, hindi niya kaya magsalita. At doon, umiyak na ulit si Elise. Kaya ako bumalik. Sabi niya na nanginginig. Kasi ayoko mamatay na hindi ko man lang nakita si Aya. Ayoko mawala na hindi ko man lang naramdaman ulit na may pamilya ako. Tumayo si Sir Eduardo nang bigla. Parang galit. Ganyan ka. Sabi niya na nanginginig ang boses. Lagi kang nagdedesisyong mag-isa. Umalis ka na mag-isa. Pumalik ka na mag-isa. Ngayon mamamatay ka. Mag-isa? Umiiyak sa Elise. Hawak ang dibdib niya. Hindi ko alam paano. Tapos ngayon, halos pabulong na si Sir Eduardo. Iniwan mo na naman siya. Sa sakit. Umiling si Elise. Hindi ko kinusto. Pero bago pa siya makatayo ng maayos, bigla siyang napahawak sa gilid ng bench. Nang hina, namutla. Parang nawala ng kulay ang buong mukha niya. Elise? Kulat na tawag ni Sir Eduardo. Sinubukan niyang tumayo, pero bumigay ang tuhod niya. At sa harap nila, sa ilalim ng ilaw sa garden, tuluyang bumagsak si Elise. Sumigaw si Manang Dita. Tumakbo si Sir Eduardo papunta sa kanya. Hawak ang balikat nito. Elise! Sigaw niya. Elise, tingnan mo ako. Pero sa Elise halos wala ng malay. Ang tanging lumabas sa bibig niya ay isang pabulong na pangalan. Aya! At sa gabing yon, habang tumatawag ng ambulance si Kuya Ramon, iisang katotohanan ang bumagsak kay Sir Eduardo. Hindi lang pala pagbabalik ang dahilan ni Elise. Oras. Oras ang hinahabol niya. Ay kung hindi niya mahahanap si Aya agad, baka masyado nang huli ang lahat. Nasa maliit na kwarto si Aya sa isang budget motel sa kabilang dulo ng syudad. 3 araw na siyang nandun. 3 araw na siyang nagising na masakit ang mata, masakit ang ulo, at mas masakit ang puso. Sinubukan niyang i-off ang phone niya. Sinubukan niya magpanggap na wala siyang pakialam. Pero kahit anong pilit, hindi niya mapipilang tumingin sa screen. Maraming missed calls. Kay Daddy, mga text na hindi niya binubuksan. Hanggang sa pang-4 na umaga, may pumasok na message na iba ang dating. Galing kay Manang Dita. Aya anak, pasensya na. Nasa ospital si Madam Elise, bumagsak siya kagabi. Malubha daw ang sakit niya at hinahanap ka niya. Nanlambot si Aya. Parang biglang nawala ang hangin sa motel room. Nakatayo siya sa gitna, hawak ang phone. Nanginginig ang daliri. Ilang beses siyang binasa ulit at parang umaasang mali. Malubha, hinahanap ka. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Elise habang umiiyak. Ang boses niyang pabulong. Sorry anak. Pero sumunod agad yung galit. Bakit ngayon? Bakit ngayon pa siya manghihingi? Umupo si Aya sa kama, nanginginig. Pinisil niya ang mata niya. Tapos biglang naaalala niya yung gabing nilagnat siya. Yung pagpunas, yung lugaw, yung importante ka. Hindi fake yon, hindi scripted. At kahit ayaw niyang aminin, may parte sa kanya na gusto pa rin marinig ang totoo. Hindi yung truth na mommy ko siya, kundi yung dahilan, yung bakit. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya yung backpack niya sa gilid. Nakaimpake pa rin, parang ready umalis. Okay, bulong niya. Uuwi ako. Pagdating niya sa ospital, amoy disinfectant at lamig ang sumalubong sa kanya. Parang walang emosyon ang lugar, pero siya, punong-puno. Sa hallway nakita niya si Sir Eduardo. Nakaupo sa bench, gusot ang polo. Halatang ilang araw na ring hindi maayos ang tulog. Na makita siya ng daddy niya, tumayo agad ito. Aya, mahina niyang tawag. Hindi galit, hindi sigaw. Parang pagod na pagod lang.
Napatigil si Aya sa harap niya. Biglang bumalik ang lahat. Ang galit, ang sakit, ang takot. Pero sa mata ng daddy niya, iba ang nakikita niya. Takot din. Anak, sabi ni Sir Eduardo, nanginginig ang boses. Salamat at bumalik ka. Hindi naman sumagot si Aya kaagad. Nasaan siya? Tanong niya at pilit na matatag. Tumango si Sir Eduardo. Parang nahihirapang magsalita. Nasa loob. ICU room pero stable na. For now. For now. Mas lalo siyang kinabahan. Naglakad sila papunta sa kwarto. Sa bawat hakbang, parang lumalakas ang tibok ng puso niya. Pagdating nila sa pinto, huminto si Sir Eduardo. Aya, sabi niya na mababa ang boses. Hindi ko alam kung mapapatawad mo siya. Hindi ko rin alam kung mapapatawad ka siya agad pero please, pakinggan mo muna. Nalunok si Aya. Dad, galit pa rin ako. Alam ko, sagot ni Sir Eduardo. Ako rin naman. Binuksan niya ang pinto. Tahimik sa loob. May mga machines na may beep-beep. Sa kama nakahiga si Elise. Maputla siya, payat, may IV. Hindi na siya yung klase na laging may ngiti. Ngayon, parang isang babaeng hinabol ng oras. Pagpasok ni Aya, napapikit siya. Ang daming gustong lumabas sa bibig niya. Sigaw, tanong, reklamo. Pero ang lumabas lang, Mommy, hindi niya alam kung bakit, ngunit kusang lumabas. Parang galing sa batang 4 na taong gulang. Dahan-dahang dumilat si Elise. Nang makita niya si Aya, biglang nag-iba ang mata niya. Parang lumiwanag kahit papaano. Aya, mahina niyang tawag. Halos walang boses. Lumapit si Aya. Nanginginig ang tuhod niya. Tumigil siya sa gilid ng kama. Hindi alam kung hahawakan ba niya ang kamay ni Elise o hindi. Si Elise ang unang gumalaw. Dahan-dahang inangat ang kamay niya. Nanginginig para abutin si Aya. Aya hesitated. Then hinawakan niya. Mainit ang kamay ni Elise pero mahina. At doon ay parang nabasag ang pader ni Aya. Tumulo ang luha niya. Bakit mo ko iniwan? Halos pabulong niyang tanong. Bakit? Napapikit si Elise. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi ko kayo iniwan. Dahil hindi ko kayo mahal. Mahina niyang sabi. Putol-putol ang hininga. Iniwan ko kayo dahil hindi ko na kayang mabuhay noon. Nanginginig ang labi ni Aya. Pero bata ako, Mommy. Bata ako. I know. Sagot ni Elise. Humagulgol na kahit mahina ang katawan. Araw-araw ko yung dala. Araw-araw. Tumingin si Aya sa daddy niya. Nakatingin lang si Sir Eduardo sa kanila. Nangingilid din ang mata. Pero pinigilan niya. Si Elise huminga ng malalim. Parang hirap. May depression ako noon. Hindi ko alam paano humingi ng tulong. Akala ko kung aalis ako, magiging safe kayo. Akala ko mawawala yung dilim. Anong ginawa mo sa mukha mo? Tanong ni Aya na nanginginig. Natakot ako. Sagot ni Elise. Natakot ako na pag nakita niyo ako, isasara niyo agad ang pinto niyo. Ang gusto ko lang naman ay makalapit ng kaunti. Kahit kaunti. Kahit konting oras. Bakit hindi ka nagsabi agad? Tanong ni Sir Eduardo na mabigat ang boses. Tumingin si Elise sa kanya. Puno ng guilt. Kasi akala ko hindi mo ako patatawarin. At tama ka, mali ako. Pero mahal pa rin kita, Eduardo. Mahal ko pa rin kayo. Tahimik si Sir Eduardo. Huminga siya ng malalim. Parang nilulunok niya ang galit. Galit ako. Sabi niya na nanginginig ang boses. Pero mahal pa rin kita. Parang napaluha naman si Elise ang malakas. At si Aya, hindi niya na napigilan. Yumuko siya at niyakap ang mami niya. Mahigpit. Parang takot na mawala ulit. Sa yakap na yon, parang may bumalik na bata sa loob niya. Yung batang naghihintay sa pinto. At ngayon, kahit late, may yakap na dumating.
Hindi ko alam kung mapapatawad kita agad. Umiiyak na sabi ni Aya. Pero ayoko rin na mawala ka ng dahil hindi ko sinusubukan. Thank you, bulong ni Elise. Thank you, anak. Nagyakapan silang tatlo. Si Aya, Elise at Sir Eduardo. Hindi perfect, hindi magically okay lahat. Pero totoo. Paglabas sila ng kwarto, umupo si Aya sa bench kasama si daddy niya. Dad, sabi ni Aya na mahina. Paano na tayo? Tumingin si Sir Eduardo sa malayo. One day at a time. Tumango si Aya. One day at a time. Sa loob ng kwarto, naririnig pa rin nila yung beep ng machine. Paalala na hindi unlimited ang oras. Pero kahit bittersweet, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may sinag ng pag-asa sa puso ni Aya. Hindi dahil gumaling na ang sugat, kundi dahil nagsimula na silang harapin ito. Magkasama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!